Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating pangalawang segment ng ating programa, ang Talakayang Bayan, kung saan magkakaroon po tayo ng isang informative at napakamakabuluhang panayam. Kasama po ang ating Municipal Public Employment Services or MPESO Manager, walang iba po kundi si Ma'am Abeline M. Benedito. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Ma'am. Ayan, good morning din sa iyo, Mariel, at sa ating mga viewers and listeners. Isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ayan, kami po, Ma'am, ay nagpapasalamat sa pagpapaunlak niyo po ng aming invitation despite po ng inyong busy schedule. Kasi nagsabay-sabay po ang mga programs po ninyo ngayong buwan po, Kaya hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa para po, Ma'am, sa isang una nating katanungan. Yan, Ma'am, kamakailan lamang po ay tumanggap po ang inyong opisina ng isang parangal. Yes. Ayan po. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang parangal na ito? Ayan po. Malugod po namin ibinabahagi sa lahat ng ating mga tagapakinig na ang aming tanggapan po, ang Municipal Public Employment Service Office, ay nakatanggap ng isang award mula po sa Department of Labor and Employment or yung DOLE po, na kung saan ito po ay ang third best PESO manager po sa under ng LMI implementer po. Ito po actually po among all classifications po. So marami tayong naging kumbaga katunggali po doon sa award. Hindi lang po sa mga municipalities ang ating nakatunggali, meron din pong from city government and even po sa provincial government po. So yun po, napakalaking honor para sa amin po na makamit po yung ikatlong pwesto. And then, ano nga po ba itong sinasabi natin LMI, no po? Ito po yung labor market information. So ito po ay patungkol po sa mga nag-a-analyze po kami, ano na po ba yung lagay ng ating labor market dito po sa bayan ng Brooks Point, ano yung mga top local vacancies na meron tayo, yung mga data na meron yung ating mga job seekers, di ba? Ano po ba yung mga courses, top courses na meron sila, ano yung preferred na trabaho nila. So, ganun po. And syempre, meron din tayong ano bang mas marami, babae o lalaki, ganun din. Pati yung sa edad, di ba? Kung mas marami bang mas matanda or mas bata. So, ganun po yung aming award na natanggap. Doon po nakapaloob. Gumagawa kami ng analysis and then ikinukonclude namin at tapos nagbibigay po kami ng recommendations patungkol sa labor market ng Brooks Point. Ayan, thank you, Ma'am. Congratulations po sa inyong award. Kung kaya po natin mag-third, baka next year first naman, no? Sana. Ayan, Ma'am. Sa paanong paraan po ninyo pinaghandaan ang parangal na ito? Ayun po, no? Itong, actually kasi, yung parangal talaga na to, at first, hesitant kami sumali kasi para sa kalaman po ng lahat, kami po ay first year pa lang na-institutionalize. So, isang taon pa lang po, bago pa lang yung aming opisina. Tapos sabi namin, kaya natin na i-accomplish yung mga kinakailangan, ganyan. Pero po dahil po sa tiwala na ibinigay sa atin ng ating lokal na pamahalaan at syempre ng Department of Labor and Employment, kasi sila talaga yung nag-push na salihan namin yung nasabing award po. Yun po, nag-gather kami ng mga kinakailangan nga pong mga data. So with that po, binuo namin yung sinasabi nating mga MOBs na kinakailangan po doon sa requirements na kukunin ng ating Department of Labor and Employment. And with that po, na-accomplish po natin siya. And then, naipasa natin. Ito kasi po ay monthly or quarterly basis po na report na pinapasa natin sa DOLE. So, ganun po. Oh, thank you. Thank you, Ma'am. Congratulations po muli. At dahil nga po nabanggit nyo na isang taon pa lang po kayong na-institutionalize, yes po, as official office. Ayan, ano po ba yung implikasyon nito para po sa paglilingkod ninyo as MPESO Manager? Yung award po na nakuha namin, it serves as
a motivation para sa amin, no po, na to do more, to do better, 'di ba? Para mas maging epektibo, mas maging komprehensibo po yung aming tanggapan. Nandito kami para sa ating most especially kasi sa mga job seekers, yun yung pinaka main client namin dito eh. So yun po, dahil sa award na to, mas naging motivated po kami, no? Ito po ay magse-serve as inspiration sa amin na mas galingan pa sa trabaho namin. Yan, thank you, ma'am. At papasalamat po kami, ma'am, sa servisyo nyo po sa mga jobs, lalo na po yung mga bagong graduate po na mga di ba? Mga job seekers. Mga kliyente rin talaga namin. Ayan, ma'am. May iba po tayo. Nakarang araw po ay pinangunahan nyo po ang ng inyong tanggapan ng kauna-unahang Kasambahay Day dito sa bayan ng Brooks Point. Sa anong batas po ba ito nakaangkla at paano nyo po ito pinaghandaan at isinakatuparan? Yes po. So, first time nating mag-conduct ng Kasambahay Day celebration, di ba po, dito sa bayan ng Brooks Point. Ang batas po na ito ay nakaangkla po sa Republic Act 10361 or yung tinatawag po natin na Batas Kasambahay. Na kung saan po, paano namin to isinakatuparan. So marami pong process yung pinagdaanan, hindi naging madali. So gaya po na nabanggit ko, last year lang po kami na institutionalize. So wala po kami masyadong programa kumbaga na isagawa last year, di ba po? Kasi dahil na rin po sa kakulangan ng budget, kasi nga bago pa lang yung opisina. But then, nagpapasalamat nga po kami kasi po, ipinasok po namin to sa tinatawag nating AIP or yung Annual Investment Program. Kumbaga, ano po yung mga programa ni PESO. Nag-isip kami, ano po ba kaya yung i-offer namin sa mga kliyente namin. So, naisip namin si Kasambahay. Kasi sila po ay part ng ating labor force, di ba po? Empleyado sila, employed sila. So, kaya po, nag-isip kami, anong programa ang pwede nating i-offer sa kanila. So, nagbigay kami ng isang araw, di ba, na kumbaga ma-honor man lang natin po yung mga tulong nila sa atin, di ba po? Kaya po yan, kami, pinapondohan po namin yung Kasambahay Day celebration. And then with that po, yun po, thank you po talaga sa ating lokal na pamahalaan po, kay Mayor, kasi talagang in-approve naman niya. Kasi alam ko naman na talagang supportive siya sa mga ganitong klaseng programa. And then napondohan po ito. Pagkatapos po noon, tayo po ay humingi po ng tulong sa ating Sangguniang Bayan. Kasi po, nag-draft po kami ng ordinance na kung saan magkakaroon tayo ng mga kasambahay help desk officers. Barangay, sa bawat barangay po. Opo. So kaya po bawat barangay, naaprubahan po yung ordinance. Thank you po sa ating Sangguniang Bayan. Bawat barangay meron na po silang mga kasambahay help desk officer kasi malawak ang Brooks Point. Hindi namin kakayanin, di ba? Ng aming opisina, kasi maliit pa lang po talaga yung aming opisina, alam niyo po yan. Kung kaya humingi tayo ng tulong sa bawat barangay. So meron po tayong ordinansa na meron tayong mga kasambahay help desk officer. Tapos po, kung hindi po ako nagkakamali, last December 2024 po, tayo ay nag-conduct ng meeting po with them. Kumbaga, in-orient po namin sila ano yung patungkol sa Batas Kasambahay, ano yung kanilang mga duties and responsibilities as help desk officers, di ba po? Kasi sila po yung malapit, o yung malapit po mismo sa lugar ng ating mga kasambahay. So, yun po yung mga naging process natin, no po? Yung paghahanda natin para maisakatuparan natin. And finally, naisakatuparan natin yung Kasambahay Day celebration. Yan po. Ayan, thank you, ma'am. Talagang napakaganda po itong Kasambahay Day ito. At kauna-unahan po, ma'am, no? Dito po sa bayan ng Brooks Point. Napakaganda po yun, ma'am, may help desk na po sila sa bawat barangay po, ma'am. Mayroon po silang serbisyo at meron din po silang boses, ma'am, no? Para po marinig po sila sa ating bayan. So ma'am, bakit po ba napakahalagang magkaroon ng mga ganitong programa para po sa ating mga kababayang kasambahay? Ayan po. Bakit nga ba? Para, ang unang dyan talaga is para maging aware sila. Maging aware sila ano ba yung mga karapatan, ano ba yung mga tungkulin na meron sila. Kasi yun yung laging tanong di ba? Lalo tigit ngayon, alam nyo na po ba kung ilan ang minimum wage ng kasambahay dito sa Mimaropa? Di ba parang walang masyadong knowledgeable regarding that. O para po sa kaalaman ng lahat, ang minimum wage po ng ating mga kasambahay sa Mimaropa ay nasa 6,500 na po.
So, dapat yun po yung sinusunod natin. No po? And then, marami rin po, ang isa pa po dyan is, yung paano natin mako-considered nakasambahay ang isang individual. Ano po kasi yan, may mga covered po tayo. Ito po, considered natin sila as kasambahay kapag sila po ay regular basis na nagtatrabaho sa inyong bahay. Di ba? Sa inyong mga tahanan. Halimbawa na po dito yung mga yaya, ganyan, yung mga all around, yung mga labandera. Kahit po stay out, basta regular siya, nagtatrabaho sa inyo, yan po ay considered as kasambahay. Ano po ba yung mga hindi? Ito yung mga nagbibigay ng mga service providers. Halimbawa, yung minsan nyo lang po kung kinakailangan, katulad ng mga tubero. Diba? Yung mga ganun po. Yung hindi naman palagian. So, hindi po sila considered as kasambahay. Isa pa po, ito yung usual na tinatanong. Pag yung individual, nagtatrabaho sa, halimbawa may business, yung amo po, di ba po? Nagtatrabaho sa tindahan. Tapos nagtatrabaho din sa bahay. Considered ba siya as kasambahay? Hindi po. Opo. Dapat solely sa bahay lang. Ganun po yung mga inaano po natin kung bakit, yun yung mga ilan sa mga ino-orient natin sa kanila. Lalo tigit dapat to sa mga employers. Ito actually, mayroon na rin naman tayong plano na magpatawag ng pa-meeting sa mga employers ng mga kasambahay, no po. And then, bakit pa siya kumbaga, nagkaroon tayo ng ganitong programa? Higit sa lahat po is para i-honor natin. Kasi alam naman natin na mahalaga, malaki yung contribution ng mga kasambahay sa mga tahanan. 'Di ba? Meron nga tayong mga, for example, yung ibang mga bata, lumaki na sa kanilang mga yaya. 'Di ba yung gano'n? Lalo't higit po talagang sa mga may kasambahay po na malaki yung kanilang tulong sa inyo. Kaya po, binigyan natin sila ng isang araw na makapag-relax, di ba? Makapag-chill, fun, di ba? Yung parang, mag-enjoy, ganyan. Kaya po natin tong Kasambahay Day na isagawa po natin. Ayan, thank you ma'am. Lahat po kami natututo na may mga kaibahan po pala ang mga trabaho sa bahay or kumbaga yung mga trabahador po sa bahay. Ayan ma'am, maaari niyo po ba kaming bigyan ng idea kung bakit po nailunsad o naipasa ang Batas Kasambahay? Okay po. Bakit nga ba? Ang unang rason kasi talaga, actually ang Batas Kasambahay, 2013 pa po. Tagal na po pala. Tagal na. Ano taon na po ngayon? 2025 na. Pero hindi pa siya masyadong, kumbaga, hindi alam na, lalo na dito sa atin, di ba, hindi siya masyadong ipaalam sa mga ating kababayan. But then, bakit? Kasi nga po, maraming mga kasambahay, siguro sa ibang region, ganyan, na nagrereklamo na ganito yung pasweldo, mababa yung pasweldo. Meron din pong mga minamaltrato na kasambahay. So para meron silang pinanghahawakan, 'di ba? Alam nila yung karapatan nila at tungkulin nabuo po yung Batas Kasambahay. Hindi ko po sure kung alam niyo po, meron po tayo last 2023. Kumbaga kaya naungkat na naman yung kumbaga bumalik na naman yung Batas Kasambahay. Dahil meron po tayong kasambahay sa Mindoro na si Ma'am LB po, Vergara. Naalala niyo po ba yung kanyang nangyari sa kanya? Opo, talagang grabe yung pang-abuso sa kanya, yung mata niya. Parang nasira, nabulag siya. So may mga ganong instances po, yun yung isa sa mga instances kung bakit talagang kinakailangan natin i-implement itong Batas Kasambahay na to. 'Di ba? May case po, actually yung case niya, lumapit siya sa barangay. Pag lapit niya sa barangay, ibinalik pa rin siya sa amo niya. So mga ganun, hindi alam ng barangay o ng mga taong involved kung papaano tutulungan. So kaya po nandito tayo para i-orient lahat ng involved dito sa Batas Kasambahay. Thank you, ma'am. Yun po pala yung history kung bakit may kasambahay law. Ayan, ma'am. So, yun, sinabi niyo rin po, ma'am, kanina na first time po ito, ma'am, no? Ayan, so may magiging taon-taon na po ba ito, ma'am, yung Kasambahay Day? Hopefully. Alam namin, no? Hopefully, syempre maging taon-taon na para ma-establish natin yung samahan ng mga kasambahay. But then, syempre, hindi natin hawak yung pagdating sa mga funding po, no po? Pero, gaya pa ulit-ulit ko naman po sinasabi, supportive ang ating lokal na pamahalaan. Kaya for sure po, maaaprobahan naman yan. Siguro sana, di ba po? Sana
taon-taon na po natin mag-conduct ng Kasambahay Day. Ayan. Maganda rin po kasi talaga itong Kasambahay Day. Opo. Ayan, so mayroon po ba kayong naisiparating na mga activities po ng MPSO para po sa mga mamamayan ng Brooks Point? Ayan po. Ang aming tanggapan po, Municipal Public Employment Service Office, marami po kaming mga programang nais pong iparating sa inyo. Ngayong first quarter, nasa first quarter pa ba tayo, ma'am? First quarter to second quarter po, no? Narito po, unahin na po natin yung Special Program for Employment of Students. Wow. Ano po to? Yung SPES po. Okay, ito po ay summer job para sa ating mga college students po. Ito po, magsisimula po ang ating registration around this March din po naman. Opo, kaya po, pero ang implementation po ng program ay sa kanilang bakasyon. So, most probably around June po ang bakasyon ba ng po, no? Parang balik na, ma'am. Nagbalik na ba? Kailan ng summer na po. May ganyan? Opo, May. Basta April, May kung po. kailan po yung bakasyon ng ating mga college students, doon natin i-implement yung ating SPES. Ayan po. Kami po ay mag-post lang ng advisory sa aming official Facebook page po. Then, meron din po tayong job fair. Ayan po yung para sa ating mga job seekers, no? Naghahanap ng trabaho. Ito po ay sa last week, ang tentative date po natin ay March 28 po sa Octagon Plaza. So, mayroon po tayong mga iba't ibang private establishments na kinontak dito para magbigay na kanila mga job vacancies. So, malaki ang event din po to para sa ating mga job seekers. And then, next po, meron po rin tayong mga anti-illegal recruitment program. Ito naman po ay para siyempre sa ating mga OFWs. Diba po? Kasi para maging oriented din po sila sa mga, kasi ang dami na pong mga illegal trafficking ngayon, no? Laganap na, kaya po yung sa paalala. May mga kasi ako nakikita minsan na mga nagpo-post na lang ba ng mga signages na abroad, gano'n. Ipaalam sa aming opisina siguro kung ito ba ay legit na agency. Kasi mahirap po na mapunta kayo sa mga agency na illegal pala. So, yun po. And then sa May, magkakaroon din kami ng first ever din na Labor Day, natin, no? Labor Day celebration. Sa mga private, naman po to, mga agencies. So, mayroon po, meron kami mga iba't ibang activities na ihahanda para sa kanila. So, patuloy pa rin po, meron pa rin po kami, siguro po na balitaan nyo na rin yung patungkol sa ating livelihood program. Meron po ang MPSO na startup, patuloy pa rin po to hanggang yes po, startup program, and then the food cart livelihood program po. Yan po, para po sa mga katanungan, pumunta na lamang sa aming opisina po. Ayan, thank you, ma'am. Napakarami po pala nakapilang programa nyo po ngayong taon. At na-excite po kami, ma'am, na makilahok po dito sa inyong mga activities. Ayan. Ma'am, may iba po tayo. Para po sa kaalaman po ng lahat, ano po ba ang pinakamandato ng MPSO? Yes po, ang pinakamandato talaga ng aming tanggapan po is to connect, di ba? To connect po yung ating mga job seekers and employers. Yes. To address po natin yung unemployment rate dito sa Brooks Point. Dumababa naman yung ating so mas pababain pa po natin. Parang ganun po yung di ba? And then meron po kaming 3 core functions ang aming opisina po. Una na po dito yung tinatawag naming referral and placement, na kung saan umiikot po ang aming mga staff sa iba't ibang private establishments po upang maghanap ng mga job vacancies. Kung mapapansin nyo sa aming page, puro hiring. Yes po. Yung ganun po. Natutuwa ako actually kasi nga, last year na nag-start kami, walang nakakakilala sa peso. Di ba, nakakasad yung part na yun. But then, at least ngayon, marami na yung pumupunta sa amin, yung mga employers, talagang sa amin na nag-inform na, ma'am, kailangan namin ng ganito, ganyan. And then yun naman, at least, nako-connect natin. Di ba, madalian na ngayon through technology yung ating mga job seekers. And then, maliban po sa referral and placement, nandyan po yung aming career education. Kaya nag-iikot din po kami sa mga high schools para i-orient sila. Ano na po ba yung mga vacancies available dito sa Brooks Point
as well as sa regional and even the national labor market. So, ini-inform natin yan sila. And lastly, yun na yung ating LMI, yung labor market information, na kung saan bumubuo tayo ng infographic na ano na yung mga data, top local, ano na yung mga info na meron si job seekers, employers, pinagsasama po natin, ina-analyze po natin. So, yun po yung mga functions, yun ang mandato ng aming tanggapan. Ayan, thank you, ma'am. So, since sinabi niyo po kanina, ma'am, na first year niyo pa lang to, kumbaga isang taon or bago pa lamang po kayo na-institutionalize, ano po ba yung mga challenges o hamon na inyong naranasan at paano niyo po ito napagtatagumpayan? Actually, ano yan, last year na tanong sa akin yung ano na yan, yung tanong na yan. Ang sagot ko, wala kaming pondo, parang gano'n. Kulang yung pondo, kasi yun naman yung totoo. Pero then, ito nga, nabigyan na tayo ng chance na ipakita ano ba yung mga programa. Kasi pinundohan na yung ating, diba, tanggapan. Ano naman yung pinaka-challenge namin ngayon? Yung pinaka-challenge namin sa ngayon is yung mga lap ng placement talaga. Ano yung sinasabi nating placement? Yung mga hired employees. Kasi ito po ay nire-report namin sa Department of Labor and Employment. But then, meron pa rin tayo talagang mga establishments na kung saan hindi pa sila nagre-report ng mga hired employees nila sa amin. But then, gumawa naman tayo ng paraan or gumagawa na tayo ng paraan with an ordinance na kung saan i-encourage natin yung ating mga employers na ipasa sa amin yung mga placement report, yung mga hired nila na mga employees. And with that, isa pa po yung pagkakaroon natin ng skills mismatch. Ang dami pong ang daming hirings, 'di ba? But then kokonti yung nag-a-apply. Bakit kaya? Kasi halimbawa, meron tayong mga vacancies na kinakailangan ng national certificate, yung from TESDA po. Yung NC, mga NC2, ganyan. Kukunti lang yung meron, may ganong training. Halimbawa po, yung electrician, ang daming naghahanap ng electrician. Pero ang konti po yung nag-a-apply. So, hindi po match yung skills na meron yung ating mga kababayan doon po sa hinahanap ng ating mga employers. So, marami pong, ganun po yung mga chances na yun yung isa sa inaano namin ngayon. But then, gusto namin is siguro ang magiging way dito is mag-conduct ng mga trainings pa. Para at least meron na silang NC2 at meron na tayong mare-refer sa ating mga employers. So, ayan, thank you, ma'am. Napakalawak po pala ng M-Peso, no? Yes, ang dami. Kung isipin mo, ma'am, ang daming establishment po dito, no? Mga private establishment. Tapos, iisa lang kayo. Iilan pa lang kami. Kaya nga po. Tapos, first year nyo pa lang, ma'am, no? Ayan. Ayan, ma'am, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Napakabilis po ng ating oras. May mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Ayan po. Una po sa lahat, lalo tigit sa ating mga job seekers, nandito po ang aming tanggapan. Ang M-Peso po, dito lamang po kami matatagpuan sa Government Center Building po, Barangay Tubtub, Brooks Point, Palawan, second floor po. Pwede po kayong mag-walk-in. Kung sa mga naghahanap ng trabaho, maaari po namin kayong tulungan para alamin ano-ano po ba yung mga job vacancies dito sa Brooks Point. Pwede po kaming mag-offer sa inyo ng help. Then, nandito rin po kami, kahit kayo po ay empleyado na nagkaroon kayo ng problema sa inyong employer, pwede po kaming tumulong. So may paraan po, 'di ba? May paraan po tayo diyan. Lumapit lamang po sa aming tanggapan at inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig na makiisa po sa mga programa ng M-Peso. Hindi lamang sa mga programa ng M-Peso, pati na rin po sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan. Yan po, no? And i-promote ko na rin siguro yung aming page, no? Ang Municipal Public Employment Service Office po, LGU Brooks Point. Ayan po, active po yan. Diyan po kami nagpo-post ng mga programs namin, ng mga hirings. Yan talaga yung pinakamabenta talaga. Diyan nyo po makikita ano yung mga hirings natin dito sa Brooks Point, lalo na po sa mga naghahanap ng trabaho. So yun, Mariel, yan na po ang nais nating iparating sa ating mga viewers. Ayan, ma'am. Thank you po.
Thank you po sa napaka-informative po na talakayan po para sa ating mga kababayan ngayong umaga. At nagpapasalamat po kami, ma'am, ang aming team na pinaunlakan niyo po yung invitation namin despite ng inyong busy schedule. At isa pa po is muli, congratulations, ma'am, sa inyong award. At we are praying po next year first na, no, ma'am? Sana. Pagdasal natin yan. At nagpapasalamat po kami, ma'am, sa service niyo po sa aming mga, katulad po namin ng mga job seekers, sa ating mga fresh graduates. Ayan. Thank you, ma'am. Naway hindi po ito ang last na magkasama po tayo sa ating Talakayang Bayan. At ayun lamang po. Thank you po. God bless. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.